full implementation sa Philippine Fisheries Code o pagpasiguro sa working ug living condition sa mga gagmayng mananagat ang apila sa Fisher Folks Organization sa Jensan. Butyag na Herbert Dimos, Secretary General sa APL Sentro, kung amyendahan ang Philippine Fisheries Code ug tugutan nga managat ang commercial vessels sa municipal waters, makwestiyon ang food security ug posibleng mawad-an ug panginabuhian ang mga gagmayng mananagat. Ito yung matambaka kulay. No? So grabe yung pagbagat talaga. No? From 2007 hanggang 2022, hindi talaga tumaas yung production ng isda natin. Daghan og problemang giatubang ang gagmayng mananagat ug angayang matabangan ug masuportahan sa LGU. Pag-hear na namin this year, no? Yung Peace Workers Congress, but unfortunately, hindi ito nasuportahan ng LGU. No? We attend many times na requesting for the support, no? Even I think we start kami in 2016, right after the repatriation of hundreds of commercial fishers who were detained in Indonesia. Kay baluan nga dungan sa pagtakda sa National Tuna Congress sa Setyembre 3 hangtod 5. Ipahigayon sa Fisher Folks Organization ang ilang counter summit nga gitawag nilang National Fisher Folks Congress, samtang buot ni Konsehal Elizabeth Bagunok nga pasidunggan ang mga mananagat nga dako og tabang sa syudad nga maila isip tuna capital of the Philippines. Being grouped in one place, including the families, the children, I happened to witness twice of that very beautiful sa Gaisano, sa Fishport. KCC sa Fishport. Now, wala na si Sister Susan, parang hindi ko na nagkikita ang ating mga fisher folks being attended to and recognized by the city. I think it should be a part of the tuna celebration, Madam Chair. Ana sa sesyon sa City Council si Dimos, human gipatawag ni Konsehal Probelcan Balyeke. In the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richel Gubalani, Brigada News.